Narito na ang mga pinakabalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Bagyong Emong naglandfall sa Agno, Pangasinan at Candon City, Ilocos Sur. Pagguho ng lupa na itala sa Baguio City at Tuba, Benguet. Storm surge warning itinaas sa 14 na lugar sa Pangasinan. At lampas bahay na baha sa 4 na barangay naranasan sa bayan ng Kalasyaw. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Unang naglandfall ang Bagyong Emong sa Agno, Pangasinan kagabi dahilan para maging pahirapan ang komunikasyon sa lugar. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang clearing operation na isinasagawa ng otoridad sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Emong. Samantala, nakikipag-ugnayan ng provincial government sa mga telecommunication companies para sa mabilis na restoration ng communication lines. Sa video na ito, makikita at mararamdaman ang malakas na hangin na bumabayo sa Agno, Pangasinan kung saan unang naglandfall ang Bagyong Emong kagabi. Kinaumagahan, tumambad ang matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Emong sa bayan ng Agno. Nasira at bumagsak ang bubong ng isang simbahan. Nasira rin ang ilang bahay, establishmento at ari-arian. Binahari ng ilang barangay sa lugar. Nagtumbahan ng ilang poste sa bayan, kaya nakaranas ng kawalan ng kuryente at pahirapan sa komunikasyon. Magdamag ding naramdaman ang pabugso-bugsong hangin at malakas na buhos ng ulan sa Dagupan City. Sa lakas naman ng hangin, natumba ang mga punong kahoy na ito sa Alaminos City, Pangasinan. Agad din nagsagawa ng clearing operation. Dumapa din ang ilang poste ng kuryente, dahilan para maapektuhan ang supply ng kuryente sa ilang lugar sa Pangasinan. Sa monitoring ng Pangasinan PDRRMO, walang supply ng kuryente sa 26 na bayan at syudad sa Pangasinan. Pahirapan din ang linya ng komunikasyon sa bayan ng Agno at maging sa mga katabing bayan. Wala ring supply ng kuryente sa ilang lugar sa Kalasyaw, Pangasinan. Doble ang kalbaryo ng mga residente. Mataas na nga ang baha, wala pa silang kuryente. Mahirap talaga. Kasi hindi ka mainit. Tapos may bata pa. Hirap-hirap. Kailangan po namin hindi matulog para magpaypay lang ng bata. Siyempre, lalo naghanap ng electric pan, ng ilaw, ganyan. Nakipag-ugnayan ng provincial government sa mga telecommunication company para mapabilis ang restoration ng communication line. Chris, province-wide ay mas maayos ng lagay ng panahon ngayong araw. Samantala sa kabila niya ay tuloy-tuloy pa din yung isinasagawang monitoring ng PDRRMO sa mga major river systems. Samantala, sa ngayon nga ay patuloy ding inaalam ng provincial government kung gaano nga ba kalawak ang danyos na iniwan ng Bagyong Emong. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ikalawang landfall ng Bagyong Emong naranasan sa Candon, Ilocos Sur kaninang madaling araw. Nakatutok CJ Turida. Pasado alas 5:10 kaninang umaga nang maglandfall sa ikalawang pagkakataon ng Bagyong Emong sa Candon City, Ilocos Sur. Sa Santa Lucia, Ilocos Sur, pasado alas 4 ng umaga kanina, ramdam na ang hagupit ng Bagyong Emong. Ang bahay na ito sa barangay Las Ut, Tagudin, nalubog na sa baha. Buhat-buhat pa ng mga pulis ang isang lola at isa pa habang tinatawid ang hanggang baywang na baha. Kasama sa mga inilikas ang 2 at 6 na buwang gulang na sanggol. Sa San Juan, Ilocos Sur naman, umapaw rin sa kalsada ang tubig baha sa barangay Kabanglutan. Kaninang alas 7 ng umaga, hindi rin madaanan ang bahagi ng Cervantes Suyo Road dahil nagka-landslide. Nagsagawa na ng clearing operation sa lugar.
Sa tala ng Provincial Government of Ilocos Sur, as of 8 a.m. ngayong July 25, 19 na bayan ang apektado, 3,908 na pamilya o katumbas ng 12,289 na individual ang apektado dahil sa bagyong Emong. Isa ang naiulat na nawawala, 4 ang totally damaged na bahay at 3 ang partially damaged. 3,612 na individual ang mga nananatili sa evacuation center at nasa 395 na individual ang nakitira sa kanilang mga kamag-anak o kakilala. Umabot din sa mahigit 1 million pesos ang naitalang danyo sa agrikultura kasama noong nanalasa ang krising. Nasa 29,000 ang danyo sa livestock at umabot ng mahigit 20 million pesos ang danyos sa infrastruktura. CJ Torida, One North, Central Luzon. Malakas na hangin at ulan ang naranasan sa La Union kaninang madaling araw. Ang detalye sa report ni Glam Caligdan Dizon. Magkasabay na malakas na hangin at ulan ang naranasan sa La Union. Ayon kay Yus Cooper del Pulido, nangyari yan bandang 1:30 hanggang 2:00 ng madaling araw kanina sa barangay Pagdalagan Sur sa Bawang. Sa lakas ng hangin, tila kinakalampag nito ang mga yero. Ganyan din ang eksena sa kuha naman ni Yus Cooper Ramli Peralta sa barangay Central East. Nawalan pa raw ng kuryente sa bayan. Makikita naman sa kuha ni Yus Cooper Julius Esguera ang malakas na ulan at alon sa Baknotan, La Union nang humagupit ang bagyong Emong kaninang madaling araw. Mas mahalagang mailigtas muna ang alagang aso bago ang kagamitan. Ito ang paniniwala ni Yus Cooper Grace Munar. Inuna nitong iligtas ang kanyang alagang aso sa gitna ng pagbaha sa barangay Cabaroan sa lungsod ng San Fernando. Samantala, bumuhos din ang ulan at humampas ang malalakas na hangin sa isang pier doon. Nakuhanan niya ni Yus Cooper Philrich sa Liot, bandang 2:30 ng madaling araw. Noong mga oras na yon, nasa signal number 4 ang Bawang at San Fernando, La Union. Kinaumagahan, tumambad ang matinding pinsala ng bagyong Emong sa lungsod ng San Fernando. Makikita ang mga nagtumbahang puno at ilang ari-arian na pinabagsak ng bagyo sa ilang bahagi ng barangay Pagudpod. Samantala, ngayong araw, idineklara na ang state of calamity sa buong lalawigan ng La Union dahil sa matinding pinsala ng bagyong Emong. Glam Caligdan Dizon, One North, Central Luzon. Samantala, storm surge warning itinaas sa 14 na lugar sa Pangasinan. Narito ang report. Itinaas ng Pag-asa ang storm surge warning sa 14 na lugar sa Pangasinan. Posibleng umabot sa 2.1 hanggang 3 meters ang taas ng alon sa baybayin. Bunsod pa rin ito ng bagyong Emong na nakaaapekto sa probinsya. Inaabisuhan ang mga residenteng malapit sa dagat na maging handa sa posibleng paglikas. Kanselado rin ang lahat ng aktibidad sa dagat. Dahil sa banta ng daluyong, itinaas na ang mga bangka ng mga mangingisda sa barangay Bunuan Gasset sa Dagupan City. Si Tatay Lito, itinaas daw ang kanyang bangka kaninang 3:00 ng madaling araw, kasagsagan ng bagyo at kalakasan ng ulan. Hindi umayos kasi maalon. Wala ko kaming hanap buhay ngayon. Kagabi pa raw nang maramdaman nila ang paglapit ng alon sa Pampang. Binabantayan ang sitwasyon kasi posible pang umakyat ang alon hanggang sa mga kabahayan. Tahimik pa kahapon yung dagat. Pero ngayon, grabe na lalaki. Ang hanap buhay sa Tondaligan Beach, mahigit 1 linggo na raw nabagsak dahil sa kalamidad. Baha rin sa paligid ng beach. Wala talaga sir, talagang luging-lugi. Sa kabila ng banta ng daluyong, binabantayan pa rin ni Tatay Edmundo ang kanilang cottage. Kasama ang asawa at ilang kaanak. Hindi rin daw sila makauwi dahil lagpas bewang ang baha sa kanilang bahay. Handa naman daw silang lumikas kung kinakailangan. Kapanalangin sa itataas para hindi na sana matuloy na lalaki yung alon. Pinabisukan natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo sa mga coastal area na mag-preemptive evacuate. Bukod sa banta ng daluyong, nakataas din ang gale warning sa baybayin ng Pangasinan. Bawal pumalaot ang mga maliliit na bangka. Napaka-delikado dahil malalakas at matataas ang mga alon sa dagat. Nag-iikot ang mga otoridad upang i-monitor ang sitwasyon sa mga lugar at ng mga residente. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon.
Pagguho ng lupa na may kasamang mga bato na itala sa Cannon Road sa bahagi ng Camp 6 sa Tuba, Benguet. Ang detalye sa report ni Jewel Fernandez. Nakuhanan ng video ang muling pagguho ng lupa sa bahagi ng Cannon Road sa Camp 6, Tuba, Benguet alas 8 kaninang umaga. Isinarado na ang kalsada dahil sa tindi ng pagguho ng lupa na may kasama pang pagbagsak ng mga bato. Sa lakas ng ulan sa buong Magdamag, rumagasa ang tubig sa mga kabahayan sa Purok 2 Outlook Drive sa Baguio City kaninang alas 6 ng umaga. 4 na bahay ang apektado. Isa sa mga ito ay tuluyang natabunan at na-wash out ng landslide. 2 babae ang pinagtulungang ilabas sa kanilang mga bahay matapos matabunan ng lupa at tubig dulot ng landslide. Inilikas naman ang iba pang apektadong residente at ngayon ay nananatili sa evacuation center. Nagising ako, akala ko lang po may gumiba na bahay. Yun po pala lahat, yung buong bamboo po, papunta na sa bahay namin. Tapos yung bahay po na nagiba dyan, dumiretso na din po sa tapat namin. Sa Outlook Drive pa rin, humambalang sa kalsada ang malaking puno. Ilang bahagi nito ang tumama sa mga linya ng kuryente. Nabagsakan din ng isang van at nabasag ang windshield nito. Kaninang umaga, nagpulong ang Baguio City LGU na pinangunahan ni Mayor Benjamin Magalong. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 30 ang bilang ng insidente ng pagbagsak ng mga puno. 34 ang landslide, erosion at rockfall. That would translate to about 80, 81 or 82 individuals. We have about 17 houses na damage. Actually, out of the 17, 2 doon ang totally damaged. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Matapos maglandfall sa bahagi ng Pangasinan at Ilocos Sur, bahagyang humina at tuloy-tuloy na ang pagbaybay ng bagyong Emong patungo sa may extreme northern Luzon. Sa 2 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling nakita ang sentro ng bagyong Emong sa coastal waters ng Calayan, Cagayan. Ngayong hapon o gabi ay posibleng dumikit o dumaan ito malapit sa Babuyan o Batanes Islands. Ayon sa Pag-asa, maaaring bukas na umaga ay makalabas na ito sa PAR. Kumpara kahapon at kaninang umaga, mas nabawasan na ang mga lugar na nasa ilalim ng wind signal. Signal number 2 at number 1 na lamang yan, pero pwede pang magbago sa mga susunod na oras kapag naglabas na ng bagong bulletin ng Pag-asa. Patuloy na hinahatak o pinapalakas ng bagyo ang habagat. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin sa Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Abra, Nueva Ecija, Zambales at Bataan. Posible rin ang pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ilang individual sa Kalasyaw, Pangasinan nadiskubring binubutas ang dike sa paniniwalang huhupa ang baha sa kanilang lugar. Narito ang report. Malaki na ang bitak sa dike na ito na sinimulang butasin ng ilang individual sa paniniwalang makatutulong para humupa ang baha sa Barangay Talibao, Kalasyaw, Pangasinan. Nadiskubre ng LGU na sinisira o binubutasan ng ilang residente ang dike. Ang pagkaintindi nila, pagka nalagyan nila ng butas yung retaining wall nung sa dike, ay makakatulong mabawasan yung tubig sa kanilang barangay. Pero widespread naman itong pagbaha, halos yung level ng tubig sa lugar nila, sa barangay nila at sa ilog parehas lang. Itinawag namin sa engineering office at pinuntahan sila, pinahinto. Bukod sa Barangay Talibao, lubog din sa baha ang 23 barangay sa bayan. Lampas bahay na ang baha sa mga barangay ng Longos, Lasip, Lumbang at Mancup.
Mas maayos na ang lagay ng panahon dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Pero sa kabilangan niyan ay patuloy pa rin tumataas ang antas ng baha sa napakaraming mga barangay. Ang mga residente para makabili ng kanilang pagkain at makakuha ng maiinom na tubig ay sumasakay na lamang sa mga bangka o di kaya ay lumulusong na lamang sa baha. Tuloy-tuloy pa rin sa ngayon ang rescue operation na isinasagawa ng otoridad sa bayan. Mahigit sa 600 individual ang nasa mga evacuation center. Kabilang sa mga lumikas ang pamilya ni Sunta. Pero dahil naiwan sa kanilang bahay ang mga alagang aso, tuwing umaga, umuuwi siya para pakainin at tignan ang sitwasyon ng kanilang mga aso. Lumikas po kami kaso yung mga hayop po, mga gamit pang iba. Kailangan nyo i-check. Opo, kasi marami pong hayop na naiwan. Kawawa naman po. Patuloy ang paalala ng otoridad na maging maingat sa paglusong sa baha, lalo't malakas ang agos ng tubig sa mga interior barangay. Araw-araw na kalbaryo ng mga residente dito sa Barangay Mangku, partikular sa lugar na ito, yung paglabas sa kanilang mga bahay para bumili ng pagkain dahil sa lakas ng agos ay pwede ka talagang tangayin. Kaya naman kinakailangan na lamang humawak dito sa tali ng mga residente papunta sa kalsada para lamang makabili ng kanilang mga pagkain. Sa monitoring ng MDRRMO, posibleng tumaas pa ang antas ng baha sa ilang barangay, lalo na kung tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Ang Marusay Sinukalan River kasi ang sumasalo ng tubig na nagmumula sa mga katabing bayan. Kasama si Ron Alice Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Umakyat na sa 18 ang bilang ng binabahang lugar sa Pangasinan. Tutukan sa report. Umakyat na sa 18 ang bilang ng mga binabahang lugar sa Pangasinan. Base ito sa 5 a.m. na buletin ng Pangasinan PDRRMO. Dahil sa malawagang pagbaha, hindi maiwasang lumusong sa baha ang mga residente. Tulad ng 64 anyos na si Tatay Jose na nakita naming naglalakad sa baha sa bahaging Barangay Tapuak. Tubong linggayan si Tatay Jose pero nagtatrabaho siya bilang katiwala ng ari-arian sa Barangay Tapuak. Hindi raw maiwasan ang paglusong niya sa baha kaya tinamaan na siya ng alipunga. Nababad na sa ito nga gawa ng baha na ito. Binigyan naman na raw siya ng gamot ng kanyang amo. Ano nararamdaman niyo sa paa niya? Masakit ba? Masakit, oo. Parang ganun, mahapdi na Makati. Ang 47 anyos na si Guillermo, tubong Barangay Maluwad, isang linggo na raw siyang lumulusong sa baha dahil sa sunod-sunod na pananalasan ng kalamidad. Kaya lagi siyang nag-iingat upang hindi tamaan ng alipunga. Pagka nasa may taas ng hugas ng paa, sasabuning mabuti. Pag medyo napatuyo na, tas alcohol para sigurado. Aminado ang Health Authority na mahirap iwasan ang alipunga tuwing tag-ulan, lalo na kung nabababad ang paa sa baha. Ang alipunga ay isang fungal infection na kumakalat sa bahagi ng paa, lalo na sa mga pagitan ng mga daliri nito. Hindi raw pwedeng pabayaan upang hindi mauwi sa mas malalang impeksyon. Pwede po itong mag-lead po ng magkaroon po ng infection sa kanilang mga paa. Then, ina-advise din po natin yung mga kababayan natin pag once na nagkaroon na po ng fever, na nagkukos po yung mga yung mga sugat nila. Kailangan na po silang kumonsulta po sa City Health Office po. May ibinibigay naman na gamot ang mga Health Authority para sa naturang sakit. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Nagmistulang lawa ang strawberry farm sa La Trinidad, Benguet kaninang umaga dahil sa pagbaha. Bunsod ito ng patuloy na malakas na buhos ng ulan dulot ng bagyong Emong. Malaking dagok ito para sa mga magsasaka sa lugar, lalo't halos nalubog lahat ng kanilang pananim. Inaalam pa ang halaga ng pinsala sa lugar. Umakyat na sa 84 ang kaso ng leptospirosis sa Region 1 ngayong 2025. Sundan sa report. Araw-araw pa rin pumapasok sa trabaho si Richard kahit pangalubog na sa baha ang opisina na kanyang pinapasukan sa Dagupan City. At dahil walang masakyan, napipilitan siyang lusungin ang gabewang na baha. Hindi alintana ang mga sakit na pwedeng makuha sa paglusong niya sa baha. Natatakot din po ako sa lectus, ma'am, pero nagtik naman po ako ng ma'am. Gamot po para maiwasan po yung leptospirosis po, ma'am. Pangamba rin sa leptospirosis ang problema ngayon ni John Ramos mula sa Barangay Mayombo. Wala naman daw siyang choice kundi lumusong sa baha para makabili ng pangangailangan nila sa bahay. Lalo ko pag may sugat, hindi naasahan, yun nga, nakakatakot syempre.
Mas lalo pang tumaas ang antas ng baha sa ilang lugar sa lungsod ng Dagupan, gaya na lamang dito sa Mayombo Karanglaan Road, kung saan ay hindi na madaanan ng anumang uri ng mga sasakyan. Kaya ang mga residente napipilitan na lamang na maglakad at lumusong sa baha. Dahil sa kabi-kabila ang mga pagbaha, inaasahan na ng Center for Health Development ang pagtaas pa sa kaso ng leptospirosis. Sa datos ng CHD Region 1, simula January 1 hanggang July 5, 2025, umabot na sa 84 ang kumpirmadong kaso ng leptospirosis. Mas mataas ito kumpara sa 33 na kaso noong nakaraang taon sa parehong panahon. 13 nang namatay dahil sa leptospirosis. Malaki po ang posibilidad, no, lalong-lalo na po yung exposure ng ating mga kababayan sa tubig baha ay tumaas din dahil po sa mga bagyo po, no, dito sa ating region. Bagamat may mga prophylaxis o gamot laban sa leptospirosis na ibinibigay sa mga residente, panawagan ng Health Authority na iwasan ng self-medication. Bago uminom ng prophylaxis ay magpakonsulta muna sa health center. Sakaling makaranas ng sintomas ng leptospirosis, mas maiging magpakonsulta agad sa doktor. Para makaiwas naman sa leptospirosis, iwasang lumusong sa baha o kaya magsuot ng bota o waders para maprotektahan ang sarili sa posibleng sakit na makuha sa baha. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala mga kapuso, patuloy na nadaragdagan ang mga lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon na isinailalim sa state of calamity. As of 4 p.m. ngayong araw, isinilalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng La Union matapos hagupitin ng bagyong Emong. 2 syudad at 10 bayan na rin sa Pangasinan ang nagdeklara ng state of calamity, maging sa ilang lugar sa Region 3. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ilang infraestruktura sa Pampanga nasira dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sundan sa report. Ininspeksyon ng DPWH ang nasirang dike sa Barangay Santa Rita, Lubao, Pampanga na bunsod ng pananalasan ng mga kalamidad. Critical nga talaga na kung hindi natin mabigyan ng lunas kaagad. But rest assured that this will be attended to by the government, including NIA and the Department of Public Works and Highways. Tiniyak ng DPWH na nakahandang National Irrigation Administration na ayusin ang dike katuwang ang pamahalaang panlalawigan. Plano ring magsagawa ng dredging operation sa Pampanga River. Kailangan natin talaga rin yung dredging and desilting of all rivers. Dito sa hindi lang sa Pampanga but all over the country. Yun ang challenge natin ngayon kasi mababaw na yung riverbeds. Gumuho rin ang bahagi ng irrigation canal sa Sitio Ligaya, Barangay Pulong Masle, Guagua. Lumambot kasi ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Bumigay ang slope protection sa bahagi ng Kabambangan Creek sa Bacolor. Gumuho ang riprap sa bahagi ng Bangkerwan Bridge sa Sasmuan. Magsasagawa ng sandbagging at maglalagay ng bamboo piles ang DPWH bilang pansamantalang solusyon. Malakas na hangin at ulan ang magdamag na naranasan sa Balanga, Bataan dahil sa bagyong Emong. Binabaha pa rin ang ilang barangay. Hindi bababa sa 358 families o 1,305 individuals ang inilikas. Sapat naman daw ang relief goods para sa mga apektadong residente. CJ Torida, One North Central Luzon. Beep 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 sa mga motorista, may nakaamba na ulit na pagbabago sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 50 centavos kada litro posibleng taas presyo sa diesel sa susunod na linggo. Posibleng bawas presyo naman na humigit kumulang 10 centavos o halos walang paggalaw sa presyo ng gasolina. Habang sa kerosene, may nakikitang humigit kumulang 30 centavos kada litrong
taas presyo. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto sa taas presyo ng mga produktong petrolyo ay ang mga pagbabago sa US trade policies. Nasawi ang isang barangay chairman habang ginagamot sa pagamutan ang kanyang anak matapos silang pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa harap mismo ng kanilang bahay sa barangay Banitan, Gimban, Nueva Ecija noong Miyerkules. Kinilala ng mga otoridad ang barangay chairman na biktima na si Senon Pineda habang sugatan ang kanyang anak na lalaki na hindi binanggit ang pangalan na patuloy na ginagamot sa isang ospital sa Cabanatuan City dahil sa mga tinamong tama ng bala sa katawan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang pagtugis ng pulisya sa mga sospek habang iniimbestigahan pa ang motibo sa pamamaslang. Isang puno ang natumba sa barangay Baligatan, City of Ilagan sa Isabela, mag-aalas 5 ng hapon kahapon kasagsagan ng ulan. Aksidenteng nabagsakan ng puno ang isang tricycle na bumabagtas sa National Highway sa bahagi ng barangay. Sugatan ang driver at ang kanyang sakay. Dinala ang mga biktima sa ospital. Nagbabala ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga motorista, na maging maingat lalo na kung maulan at delikado sa kalsada. Agad nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad sa punong humambalang sa kalsada. Antas ng baha sa malaking bahagi ng Calasiao, Pangasinan, mas tumaas pa. Narito ang report. Binabaha na ang buong bayan ng Calasiao, Pangasinan na binubuo ng 24 na barangay. Bunsod ito ng walang humpay na pag-ulan na dulot ng habagat na pinapalala ng bagyo. Dumami pa ang bilang ng mga residenteng inilikas. As of 12 noon ngayong araw, umabot na sa 210 pamilya katumbas ng 770 individual ang nananatili sa evacuation center. Iba pa ang mga inilikas sa mga barangay hall, ilang simbahan at mga nasa outside evacuation center. Lahat po ng 24 barangays po ng ating bayan ay meron na pong reported flooding. Although 18 po dito ang merong malubhang pagbaha sa kanilang area, umaabot po hanggang lagpas taong level ng tubig baha. Sa initial assessment ng MDRRMO, nasa 11.3 million pesos ang danyo sa mga tanim na palay, habang 302,000 pesos sa high-value crops. Posibleng madagdagan pa dahil sa patuloy na pananalasan ng kalamidad. Nakafocus po kami sa rescue operations, lalong-lalo na po may mga kababayan pa po tayo na nangangailangan po ng rescue. So as we speak now, ongoing po lahat ng ating mga rescue operations. Umiiral ang bayanihan sa gitna ng kalamidad. Bukod sa libreng saka ng lokal na pamahalaan, may kanya-kanyang kabayanihan din ang ibang residente. May lumusong sa baha upang maglagay ng lubid na hawakan ng mga residenteng tumatawid sa baha. Meron ding grupo ng mga kabataan na nagluto ng arroz caldo at libreng ipinamahagi sa mga evacuee. Hanggang nandito po yung mga evacuees po natin kasi talagang marami po silang mga pangangailangan gaya ng tubig, pagkain. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, sa darating na Lunes, July 28, 2025, matutunghayan na ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ihatid namin sa inyo ang State of the Nation Address 2025, the GMA Integrated News Special Coverage. Kasama ang award-winning broadcast journalist na sina Pia Arcangel at Atom Arroyo. Sabay-sabay tayong tumutok sa ika-4 na SONA ng Pangulo sa July 28 sa telebisyon, sa GMA at GTV, via live stream ng GMA Integrated News at GMA Regional TV, sa coverage ng gmanetwork.com/news, pati na rin sa DZBB at GMA Super Radio nationwide. Awisala mga kapuso, isang fun and magical weekend ang matutunghayan sa GMA Regional TV Kapuso Mall Show sa San Carlos Town Center, San Carlos City, Pangasinan. Maghahatid dyan ng intense na saya ang cast ng GMA Prime Series na Encantadia Chronicles Sangre na sina Bianca Umali, Rian Ramos, Faith Da Silva, John Lucas at Therese Malvar, hosted by Cian Lucas. Bukas na yan, July 26, Sabado, 3 p.m. sa San Carlos City Town Center Activity Area. Kita-kits, mga kapuso!
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.